Kapag naririnig natin ang salitang mayaman, anong pumapasok agad sa isip mo? Siguro naka-sports car, bagong iPhone, nagbabakasyon sa Boracay o Japan. Pero alam mo ba, madalas yung totoong mayaman, tahimik lang. Hindi mo sila makikita araw-araw sa social media na nagfa-flex ng gamit. Tahimik sila, pero patuloy na lumalaki ang pera nila. May kilala ka bang kapitbahay na simple lang? Walang masyadong post, walang halatang mamahaling gamit, pero pagkatapos ng ilang taon, may sariling bahay, may lupa, at may negosyo. Samantalang yung laging porma at gimmick, minsan mas marami pang utang kaysa ipon. Tahimik pero mayaman ang tawag dyan. At kung gusto mong mapunta sa ganung level, kailangan mong maintindihan ang mga sikreto nila. Ang tahimik na mayaman, hindi nila sukatan ang yaman sa dami ng likes. May kasabihan nga tayo, ang taong nagigipit sa social media kumakapit. Maraming tao ang inuuna ang flex kaysa future. Bibili ng bagong phone kahit okay pa naman. O mag-mall every week kahit wala namang budget. Pero yung tahimik na mayaman, kabaligtaran. Hindi nila sinasayang ang pera para lang magpakitang tao. Alam nila, ang pera parang buto. Kung itatanim mo, lalago. Pero kung itatapon mo lang sa luho, wala kang aanihin bukas. Habang ang iba gastos dito, gastos doon, ang tahimik pero mayaman, pinapagawa nila ang pera ng trabaho. Kumbaga sa basketball, hindi sila laging nasa spotlight, pero sila yung playmaker. Tahimik lang, pero nagsiset ng laro para manalo ang team. Paano nila ginagawa to? Pwede sa negosyo, maliit man o malaki. Pwede sa investments na steady lang ang tubo. Pwede ring simpleng pag-ipon sa tamang lugar. Ang sikreto, hindi nila tinatambak lang ang pera. Pinapagalawin nila, pinapabunga. Kasi alam nila, ang perang nakahiga lang, parang tubig sa plangana. Unti-unting mauubos o matutuyo. Lesson 3. Controlled Rewards. Ngayon, baka sabihin mo, parang boring naman kung puro ipon at negosyo lang. Pero hindi rin, kasi ang tahimik pero mayaman, nagre-reward din sila sa sarili. Pero may timing. Kumbaga, parang magsasaka. Hindi siya kumakain agad ng lahat ng ane. Nag-iipon muna ng buto, nagtatanim ulit, tapos kapag sobra, doon siya nagkakain ng masarap. Ganon din sa pera, nagbibigay sila ng reward kapag may milestone. Kung kumita ng extra, doon sila bumibili ng trip o gamit. Pero hindi lingguhan, hindi kada sahod. Kaya yung reward nila, mas meaningful. Kasi deserved talaga. Lesson 4. Tahimik pero solid ang future. Ang maganda sa tahimik pero mayaman, hindi sila maingay pero steady. Habang yung iba na uubos ang pera sa ingay at pagpapakitang tao, sila naman patuloy na naghahanda. Kumbaga sa karera, hindi sila sprinter na mabilis mapagod. Sila yung marathon runner, steady pace, tahimik lang, pero sigurado ang dating sa finish line. Kung tutuusin, wala namang masama sa pag-enjoy. Pero kung lagi kang nauuna sa gastos kaysa ipon, darating ang araw na ikaw yung magpapanggap na mayaman kahit wala na. Ang sikreto ng tahimik pero mayaman ay simple lang. Hindi sila nagmamadaling mag-flex. Pinapalaki nila ang pera nila at nag-iingat sa maling gastos. At kapag nagre-reward, may control, may dahilan, may direksyon. Sa huli, hindi sukatan ng yaman kung gaano karami ang naipost mo, kundi kung gaano karami ang naipundar mo. Kung kaya nila, kaya mo rin. Tahimik lang, pero mayaman sa diskarte, sa ipon, at sa future. Kung gusto mong matutunan pa ang mga sikreto ng pera at paano maging wais sa buhay, i-like mo na to at mag-subscribe. Sabay-sabay tayong maging tahimik pero mayaman.